Si Mang Pedro ay nag-overtime, pagod na. Dumating si Aling Maria. Mang Pedro, ako na po bakit hindi ka magayon? Marami pa kasi trabaho, Maria. Dati wala pang maayos na batas. Kahit pagod na na, kailangan pa rin magtrabaho. Naku Mang Pedro, mabuti na lang at may batas ng Pangulo LG 442 na. May letter po na tayo, magpapensyon na tayo sa mga manggagawa. May tamang oras ng trabaho, sweldo at kailangan. Oo nga, salamat sa batas na yan. Mas maayos na ang buhay ng mga manggagawa ngayon. At dumating naman si Ginoong employer. Magandang hapon, Aling Maria at Mang Pedro. Salamat sa inyong sipag at alam kong sinusunod natin ang lingkod. Masaya ako sa inyong produkto at sa inyong pagsunod sa batas. Si Mang Isko at Aling Silya ay nagpapahinga saglit. Parehong pagod na pagod. Hi Silvia, ang sakit ng katawan ko. Parang walang tigil ang trabaho. Oo nga, Isko, araw-araw halos hindi kami makapagpahinga. Ang dami na ang trabaho at ang haba pa ng oras. Dati, walang limitasyon ang oras sa trabaho. Sana may batas na maglilimita sa oras sa trabaho natin. Para naman may oras tayo sa pamilya at sa sarili natin. Dumating ang Ginoong Insik. Ano yan? Bakit kayo nag-usap? Dapat nagtatrabaho kayo. Kailangan nating tapusin ang mga order. Ginoo, pagod na po kami. Ang haba na po ng oras ng aming pagtrabaho. Oo nga po, Ginoo. Sana po ay may limitasyon na po ang oras ng trabaho namin. May narinig pa kayo tungkol sa Commonwealth Act No. 444. Ano po yung Ginoo? Yun ang batas na sabi ng 8 oras na ang dapat natrabaho sa isang araw. Kailangan natin na sundin yun. Talaga po? Salamat naman. May 8 oras na tayong trabaho. Mas magiging maayos ang buhay natin ngayon. Maraming salamat po, Ginoo. Si Mang Cardo at Aling Lita ay nag-usap sa panta. Ang naman natin trabaho para mula ng pahinga. Oo nga, Cardo. Minsan, umaabot pa tayo ng overtime. Nakakapagod na. Alam mo, may narinig akong tungkol sa batas. Republika 1933. Parang mas pinaigting pa nito ang walang oras na trabaho. Talaga? Ano naman ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mas mahigpit na ang pagpapatupad ng 8 oras na trabaho. May mga karagdagang proteksyon pa para sa mga manggagawa. Dumating ang Ginoong manager. Importante na malaman ninyo ang inyong mga karapatan at responsibilidad bilang mga empleyado. Kailangan mga sundin ng batas para sa ikabubuti ng lahat. May mga pagbabago sa mga pulisya natin para mas maayos ang pagpapatupad ng 8 oras na pagtrabaho. Salamat po, Ginoong Manager. Masaya po kami na mas pinapahalagaan na ang aming oras at pagod. Oo nga po. Mas magiging maayos na ang aming trabaho natin. Si Aling Rosa ay nag-usap sa Ginoong Supervisor tungkol sa kanyang pagbuntis. Buntis po po. Nako, Aling Rosa, congratulations. Pero paano na ang trabaho mo? Alam ko po na magiging mahirap pero sana po ay maging maternity leave ako. Hindi ko po alam kung paano yun. Kailangan ko kumonsulta sa Human Resources. Si Ginoong HR. Magandang araw po. Narinig ko po ang inyong usapin. Tungkol po ba yan sa maternity leave ni Aling Rosa? Opo, hindi ko po alam ang mga patakaran tungkol dito. May batas po ang Republika BLG 679 po tayo na nagbibigay maternity leave sa buntis na empleyado. May karapatan po si Aling Rosa na maternity leave ay ayon sa batas
na ipapaliwanag ko po ang detalye at mga progreso para dito. Salamat po, malaking tulong po to sa akin. Naintindihan ko na po. Salamat sa paglilinaw. Ginoong HR. Tulungan ko po si Aling Rosa sa kanyang mga kailangan.